So, tapos na po tayo sa yung kanina po na diniscuss po natin, which is yung characteristic ng crisis. So, isa rin po ito sa sa important na pag-aaralan po natin, ay kasali po sa aking topic, yung types of crisis. So, dito po we have natural. Pag sinabi mo rin natural, it is tumutukoy po sa mga crisis na dulot po ng mga yung mga natural na klase na natural na kumbaga pangyayari sa kalikasan po So hindi ito hindi siya direct na gawa ng tao, hindi siya gawa ng tao gaya ng gaya ng di ba minsan yung sunog is magawa ng tao. So itong natural crisis is hindi po, malayo po siya sa ganon. So, sa sample po, we have flood, earthquake, and po, typhoon. So, flood, pag sinabi na po natin flood, yan, sa Tagalog, baha. So, flood is, po siya, sa Pilipinas, kumbaga pangkaraniwang po siya, kumbaga natural disaster po siya sa Pilipinas. Dahil yung bansa po natin is, daanan po talaga ng, ng bagyo. Tapos, maraming ilog, tapos mabababang mga lugar. So madalas nakakaranas po talaga tayo ng pagbaha lalo diyan sa mga parte tayo Cavite, ito Bacoor itself po binabaha po tayo. Pero ang kadalasan po kasing nakakaawa po talaga yan sa around yan Bulacan, mga talagang nilulubog po sila sa baha. So marami pong dahilan ng pagbaha Yan po ang kauna-una po yung bagyo. Hindi naman natin mapipigilan ng bagyo. Malakas na ulan. Yan, hindi naman po natin mapipigilan yung mga yan. So, isa ko po pong sample, ito, sa flood na yun, yung mga sinabi ko na yun na malakas na ulan, bagyo is natural, mga natural siya. Under siya na natural. So, magbibigay naman ako ng sample na hindi natural or pwede maging maging example sa pagbaha pa rin pero baka na siya, pagdulot na siya ng baka mali na or kakulangan ng isang tao. Ang isa ko pong isasama dito is baka baradong mga drainage mo Tayo po kasi mga Pilipino, tayo mga Pinoy is kumbaga tapon dito, tapon dyan, lalo na po dito sa Manila At dito na lang sa Cavite. Kasi, di ba may mga lugar naman po sa Pilipinas na nakakaiwas talaga sa baha kasi doon po pumapasok yung tinatawag natin na disiplina na hindi naman po natin kailangan na magdapat. Pag once po kasi na nagtapon ko sa ganyan, yan naman po is kung nilapag po dito sa part na to, sa ilalim po. Gagalaw-galaw po yan hindi pa rin yan. So minsan po sa labas sa magtatapon, pwedeng papunta siya sa kanal, agos-agos. Excuse me po, agos-agos. So pwede po siya, maipon siya sa ilog, So once na puno na yung ilog, wala na. Hindi na maganda yung daloy po ng tubig. Kasi mapipigilan na. So once napigilan na, yung tubig paagat na lang kasi napipigilan na po nung mga kalat Kasi siya, parado na. Isa pa po dito is illegal logging. So sa illegal logging kasi, sa illegal logging naman po, alam naman po natin na pag sa illegal logging, ang puno po natin is kumbaga malaking tulong po siya sa bagyo. Pag mga bumabagyo kasi, hindi ko lang po alam kung tama ako, pero syempre, yung sinisip-sip niya po yung kumbaga, nakakatulong siya sa pagsip-sip ng mga tubig. At the same time, yung pagmagaling sa taas na bundok, so yung pagbulusok po pa ng tubig, kasi kumbaga mas mapahina niya, mas mapabagal niya. So may delay yung sa pagbagsak. Kumbaga, hindi tayo basta-basta bababain. So isa pa po siguro is kawalan po ng tamang waste management. So bakit sinali ko tong yung flood sa types of crisis?
Kasi kapag may flood kasi maraming panganib na maaaring mangyari. Ano ba yung mga panganib na maaaring mangyari once na may flood? Ano po? So, pag may flood, syempre, ang una ko pong naisip dito is, kumbaga, pwedeng may malunod, So, hindi naman po tayo lahat is marunong lumangoy, Ako, sa sarili ko, marunong naman po ako, pero siguro kung sobrang taas na, tapos may agos pa, so, hindi rin po sigurado na, syempre, makakaligtas, So, dito, involved po yung pagkalunod, kasi hindi lahat marunong lumangoy. Pwede rin pagkasira ng mga bahay, kasi minsan may mga, kumbaga may mga baha talaga na grabe yung lulubugin talaga na hindi lang lulubugin kasi minsan baka maging cause pa siya na masira yung bahay, sa sobrang lakas ng agos, ganyan. So pa dito pagka wala ng kabuhayan, lalo na sa mga province na, kumbaga, mga tanim nila na palay, so malaking kakulangan or malaking kasiraan yun sa pangkabuhayan nila kasi mawalan sila ng kita, mawalan sila ng pera kasi yung tinanim nila, pinaghirapan nila is masisira lamang ng flood. Next po is mga waterborne diseases. So diyan yung tinatawag unang-una diyan yung mga leptospirosis, So, pag may baha, ayan, pwede po tayong, makakuha ng mga sakit. Then, ano pa po ba? Pwede rin po yung, mawawalan po ng mga communication, mga signal, kasi, syempre, baha, so, yung mga building, mga poste, pwede po siya magsipagtumbahan din, So, next naman po tayo, we have, earthquake po. So, ang earthquake, syempre, isa po to sa pangunahing na napakamapanganib po, na natural, under po siya ng natural crisis. Kasi, ang earthquake po kasi is, kumbaga biglaan din, so, hindi mo mapipigilan, hindi mo rin kagustuhan, hindi natin alam kung kailan darating. Wala siyang warning, so, nangyayari siya kasi, gumagalaw yung mga tectonic plates natin sa ilalim ng lupa. So kapag may lindol kasi, syempre maaaring yung 'di ba, itong mga nakaraan po, sunod-sunod po yung lindol dito sa atin sa Pilipinas, lalo na sa parting Mindanao na ngayon gumuho yung yung sa may sa may Jollibee. So ayan, pag-uho ng mga gusali. Saka po pag nagka-lindol po, andyan din po, involved din po si landslide, Kasi pag kapag lumindol, syempre yung lupa gagalaw-galaw, so yung mga bato sa taas, diba? Minsan maaari siyang ikapahamak ng tao po talaga. Next naman po is tsunami, Isa rin po itong kumbaga kinakatakutan once po na may lindol kasi after po ng lindol, yan, may tinatawag po tayo na tsunami, yung kumbaga aatras po yung tubig from the shoreline, aatras, then biglang babalik po ng kumbaga isang malakasan. So, sa earthquake din po, ayun, maaari siyang magpanik syempre magpapanik po sa mga tao. So, sige po. Huwag po natin syempre kakalimutan na lagi po natin pag may lindol, duck, cover, and hold po. So, next po tayo, typhoon po tayo. Sa typhoon, madalas na maranasan po sa Pilipinas, typhoon. Siyempre, yun nga, kaya nung yung sa flood yun, kasi bagyo, hindi nga natin maiwasan kasi nga daanan tayo ng bagyo. So, pwede mga more or less 20 na bagyo yung pwede dumaan sa loob ng bansa natin sa isang taon, diba? So, yung bagyo kasi is maaari magdulos ng malakas na ulan, pwede ring malawak ang pagbaha, storm surge, landslide, pagkasira ng mga infrastruktura, ganyan. So,
bilang ano po, bilang ako, bilang pinalad na maging isang future criminology, syempre maaaring matasan or gusto kong sumali sa sa mga tumulong sa mga evaluation, sa mga traffic management, mga ganyan na kumbaga makakatulong ako once na may mga nangyaring mga may nangyaring crisis po sa Pilipinas. So we have natural, tapos na po tayo sa natural, punta naman po natin itong human induced. So pag sinabi po natin human induced, so kung ang natural crisis po is dulot ng kalikasan, yan, ang human induced naman is kumbaga from the word itself, bunga ng kapabayaan or intention talaga ng tao na makapanakit or basta may magawang masama sa kapwa niya. So sa una po, we have hostage taking. Ayan, hostage taking. Ang hostage taking po is isang sitwasyon kung saan ang isang tao po ay kumbaga illegal po na kumbaga ikinukulong po or hinawakan ng hindi lang isa, pwedeng maramihan sa hostage taking. Kumbaga laban sa kanilang kagustuhan. Diba sa hostage taking, laging may request. Bigyan mo ako ng ganito, ng ganyan. Bigyan mo ako ng pera, ng sasakyan. Palayain mo si ganito, minsan palit ulo, na palayain si ganito, si ganyan, or minsan pwede rin paghihiganti. So sa ganitong sitwasyon po, syempre bilang isa nag-aaral po ng batas, syempre ang dapat po na pangunahin din po natin dito is maging kumbaga bawal po tayong magdesisyon na ng basta-basta kasi kailangan po na pag-isipan po natin kasi syempre hostage taking po ito, buhay na naman po buhay na naman po yung nakasalalay. So sa hostage taking, syempre ang pinaka-pangunahing layunin may ligtas syempre yung buhay nung hostage. So hindi naman po agad kailangan natin gumamit ng ng dahas na baka putok agad tayo, ganito ganyan, pupwersahin natin. So baka naman makuha natin sa magandang negotiation. So pwede natin tawagin yung family niya, ganito ganyan, kung sinong gusto niya makausap para maayos po agad yung problema. So saka lang tayo gagamit ng ng tinatawag natin dahas. Syempre pag hindi talaga natin pag-cooperate po or uncooperative talaga yung hostage taker po natin. Ayan, nandiyan yung papasok yung ating mga SWAT. So for the terrorism naman po, ang terrorism po is isa sa mapanganin din po gaya po nang nangyari po sa Marawi. Tinatawag po natin ng mga ISIS. So ito po yung terrorism is sumutukoy sa paggamit po ng mga karahasan or mga pananakot like pambobomba, di ba? Mga specialty po nila is mga specialization po nila is yun, mga mambobomba, gumawa ng bomba, So upang makamit po yung yung ganon, kasi syempre may mga gustuhan po sila niyan, hindi naman po sila basta-basta magagaganyan kung wala po silang gustuhan. Syempre may tinatarget sila minsan sa politika. Hindi naman po yan kumbaga napag-isipan lang po nila o napagtripan lang po nila. So next naman po tayo, we have riots naman po. Sa riots, ito ay tumutukoy sa marahas. Karahasan din po na po ito grupo-grupo. Pag sinabing riot, grupo po ito ng tao na kumbaga nagdudulot ng paguluhan sa isang lugar, sa isang na pwedeng maging cause ng pagkasira ng mga ari-arian ng mga sa pa rin dito is kumbaga panganib ito sa public kasi halimbawa nag-riot na yan, batuhan ng bote, yung mga bote na ganyan is pwedeng makatama. Minsan baka yung tamaan pa is hindi naman talaga involved, hindi naman talaga kasali. So yung mga intro, sa mga paano ba nagsisimula riot? Sige, isipin muna natin. So nagsisimula yung riot, siguro unang-una isipin ito yung mga nagrarally, mga nagrarally, mga nagpoprotesta na syempre minsan pag di sila mapigilan
nagkakameron ng tension sa dalawang side, like may pinaglalaban yung isa, tapos yung isa naman gusto kong pigilan. Ayan, talagang magsisimula po yung riot dyan. Ano po, next po is syempre hindi pagkakaunawaan. Political issues, yan, hindi rin kumawala. Sports events, yan, labor dispute. So ano po, sa ganitong sitwasyon, syempre mahalaga yung crowd management po. Ang pinakamahalaga po dito is yung kailangan po natin gamitin dito is kumbaga minimum, yung mga minimum, maximum, yung mga lethal, ganun po. So kailangan lang po natin dito is minimum reasonable force lang po para kumbaga kailangan lang natin maibalik sa kayusan. So kung may pinaglalaban sila, pwede natin ipaliwanag, sige, pwede nyo itulayan yung protesta na yan. Basta maayos, hindi nyo kailangan manggulo, hindi nyo kailangan mangbato, or makapanakit po. Ano po? So, dito po, next po tayo, or last po sa ating human-induced, we have industrial accidents. Ano po? Sa industrial accidents naman po is, ito po is nagaganap sa mga pabrika, mga construction sites. Halimbawa nito, syempre, chemical spill, yan, mga factory explosion, gas leak, oil spill, structural collapse, mga free inside industrial facilities. Ano po? So, yung mga ganitong insidente po is maaaring magdulot ng unang-una, syempre, yung mga nagtatrabaho po doon, pagkamatay po ng mga tao na gumagawa po mismo doon sa site kung saan po nangyari yung aksidente. Next naman po, yung malawakang pollution. Sa malawakang pollution, syempre, mga pabrika, lalo na mga pabrika na mga naglalabas ng makakapal at maduduming usok. So, pupunta po siya sa taas. Na, yan, pollution po siya, maaari po siya maging pollution. Next naman po is pagkasira ng kalikasan. Yan, pagkalugi ng kumpanya, paglikas ng mga residente. Ano po? So, sa ganitong sitwasyon, syempre, mahalaga po yung yung tama ulit or quick decision. So, kailangan na mabilis na pag-iisip, mabilis na kailangan kung may mangyari ganito, dapat na-evacuate agad, ma-rescue agad, Kasi yung mga hazardous na yan, na ganyan, is kumbaga may direct na, kumbaga may direct siya na epekto sa tao. Yun nga, kagaya nga nasabi ko, na pwedeng ikapahamak. At the same time, baka mas malala pa na pwede pong ikamatay noong isang individual. Ano po? So, for the human-induced, again, we have hostage taking, terrorism, riots, and industrial accidents po. So, continuation lang po tayo. So, dito na po tayo sa ating next topic. We have crisis management cycle. So, nakita niyo po, 4 phases. We have mitigation, preparedness, response, and recovery po. So, ang crisis management cycle is binubuo po siya ng 4 na 4 phases po na yan. So, ang bawat phase po na yan is may kanya-kanyang layunin na may iugnay po. So, ang pagkukulang po sa isang phase is maaaring kumbaga malaking effect na po siya sa sa pagiging epektibo po nung isang plano na kailangan po natin gawin. Halimbawa po, kung kulang yung paghahanda or yung preparedness, syempre maaaring magulo yung response. So, kung mahina naman yung response, mas magiging mahirap yung recovery. Kaya mahalagang maunawaan po natin na yung 4 na phases po nito is dapat kumbaga hindi po sila magkakahiwa-hiwalay. So dapat talaga is magkakasunod sila at magkakasama po. So, example, sige, halimbawa po dito is may malakas po na bagyo. So bago pa dapat dumating yung bagyo na yon, nagsagawa na tayo ng hazard mapping, tinatawag natin na hazard mapping. Kumbaga, we have hazard mapping, evacuation, planning na kung saan natin dadalhin yung mga yung mga residente na pwedeng tamaan ng bagyo, ganyan. So, habang nananalasa naman yung bagyo, syempre, may nagsasagawa ng rescue operation, evacuation. So, pagkatapos naman ng bagyo,
magsisimula naman yung rehabilitation at pagbabalik ng pagbabalik sa normal nila na na pamumuhay. So, yan lang yung yan yung pinaka-concept talaga ng crisis management cycle. So, ano po? So, sa next slide po tayo. We have mitigation phase. So, sige po, sa mitigation phase po. Sa mitigation phase po, reduce possible damage. So, for the examples, hazard mapping, yan, security measures, training. So, ang crisis management cycle is we have a mitigation phase. So, ang salitang mitigation po kasi is kumbaga mas nangangahulugang kumbaga binabawasan niya or mas pinapalitan niya yung panganib bago pa mangyari yung isang pwede sabihin natin na trahedya or crisis. So, sa madaling salita po, ang layunin po nitong mitigation is maiwasan or kumbaga mabawasan yung mga possible na maging pinsala po sa buhay or minsan pwede rin pong sa ari-arian or sa kaligtasan po ng isang individual. So, isang halimbawa po nito is hazard mapping. So, ang hazard mapping is ito yung kumbaga it is a process na tinutukoy kung saan yung kung saan yung lugar po na mapanganib mo. So inaalam po natin kung saan po yung lugar na mga mapanganib. Halimbawa po sa may parte na bagyo. So, ayan, under po ng hazard mapping, ayan, sinasama po nila dyan si Bulacan, yan, si Manila, Quezon City, yan, mga pinabaha po talaga. So sa pamamagitan po ng hazard mapping is nalalaman po ng ating government na alin po bang community yung kailangan na dapat bigyan ng mas priority. Kasi bakit naman natin unahin yung mga nasa safety kung meron po tayo mga mas nahihirapan po or mas nalalapit po sa kapahamakan po. So ayun po yung ibig sabihin ng hazard mapping. So isa pa rin po dito is yung security measures na halimbawa po sa isang alam niyo po ba yung sa mga mall mga mall na kinakapkapan po tayo sa mga magandang example po dito sa airport yung sa mga bag po na dinadaan po natin siya sa isang parang machine kung saan nakikita po yung mga laman. So sa ganung paraan po kasi yun po yung way nila kumbaga para makaiwas sa possible na crime or pwede rin mga terrorist attack kasi di ba diyan mga pinapadala yung mga baril, mga droga, po. So for the training naman is ang mahalagang bahagi rin ng mitigation is yung regular na pagsasanay sa mga atin pong mga kapulisan, mga PNP, BFP, mga rescue teams, NDRMC, NDRMO. Hindi lang sila, syempre, magandang practice na rin dito yung sa atin na mga natural lang naman na mga mamamayan. Syempre, sila nga andang tumulong para sa atin. So, dapat tayo, kumbaga may sapat o kahit hindi naman sapat na sapat, tama lang na knowledge yung mga halimbawa, sa isang ganyan, sa isang sunog, sa isang lindol na lang, kunwari sa isang lindol, yung simpleng pang duck cover na hold down is, kumbaga, maaari na natin maprotect yung sarili natin, then, tayong mga bata pa, so, mas mapapriority nila yung mga matatanda na syempre hindi na makakilos, ganito ganyan. So, kailangan we have proper and sapat na training para sa mga sarili po natin. So, next po natin is dito po tayo sa preparedness phase. So, for the preparedness phase, we have here the emergency drills, planning, communication system, equipment, and preparation. So, dito tayo sa
Pag sinabi po kasi natin na preparedness phase is kung yung mitigation is nakatuon siya sa pagbabawas ng panganib, dito naman sa preparedness is nakatuon siya sa sa kumbaga kahandaan nating mga tao or ng isang organisasyon sa isang community sa sakali may mangyaring isang panganib. So sa phase po na ito, kumbaga gumagawa po gumagawa ng mga plano or nagsasagawa ng pagsasanay at inihahanda po yung mga kagamitan yan, mga equipment na maaring kailanganin po sa isang emergency po. So isa po sa pinakamahalagang gawain sa preparedness ay mga emergency drills. Po? Kasi sa emergency drills po, hindi pa man po actual na nangyayari. Kumbaga naiihanda mo na po yung utak, sarili at buong katawan mo sa mga dapat mong yung mga dapat mong gawin po. So example po ulit dito, mga earthquake drills, fire drills, evacuation drills, yan. Isinasagawa po yan para kumbaga para masanay yung mga tao sa mga dapat nilang gawin, sa tama nilang ikilos once na yung sakuna, ayan, mga ganyan. So, yung paulit-ulit na pagsasanay kasi, kumbaga, tatatak na yan sa utak natin. So, mababawasan syempre yung mababawasan syempre yung panic. At syempre, mas mapapabilis yung pag-responde. Kasi pag alam mo na nasa tama yung ginagawa mo, so, hindi mahihirapan yung mga rescuer na, natulungan ka, kasi kumbaga, cooperative ka. Next naman is planning. Sa planning naman po tayo. So sa bawat organization is dapat may malinaw na emergency response plan. Kasi dito nasa kung paano mo siya papamunuan. So ano yung mga gawin ng mga bawat membro and saan sila pupunta, saan ba yung mga evacuation areas, paano sila makipag-ugnayan sa sa mga ahensya, may mga telephone number ba, mga contact number na pwedeng i-dial, i-ring para kung sakali man na dumating na nga po yung mga panganib po So next we have communication system. Sa communication system naman sa panahon po ng crisis, syempre napakahalaga po ng mabilis at malinaw na communication. Syempre kasi ang sa mga ganyan kasi, 'di ba? Ngayon, nandito na tayo sa taon na kung saan involved na yung technology. Hindi naman kagaya po dati na walang cellphone, wala namang malakas na signal, walang wifi na mabilis na makakontact. So dito sa communication system, napakahalaga niya ngayon. So ito na nga malaki na nga yung mabilis na yung mga internet natin. Meron tayong mga sapat na gadgets na pwede natin magamit once na andyan na yung na may mangyari na nga masama. So, dito sa communication system po is ito po yung isa ring mahalaga na kailangan nating paghandaan. So, kung mawalan man ng signal, so kailangan aware tayo or alam natin kung paano tayo makipag-communicate sa mga pwedeng tumulong po sa atin. Next po dito is mga equipment preparation. Ito madali lang po ito sa equipment preparation po. So hindi natin dapat kalimutan to, yung equipment preparation. Halimbawa, sa isang lugar na bahain. So kailangan dapat meron tayong yung mga boat po na maliliit na pwedeng pang ready na, pang rescue, mga salbabida, po. Pero dapat syempre is regular itong kumbaga i-inspect Kasi mamaya dala-dala nga natin yung mga salbabida na yan. Pero once na nandun na sa sitwasyon kung saan mapanganib na nga talaga is palyado naman kumbaga singaw naman pala. So napakahirap na magamit noon na pang rescue, 'di ba? Kasi siyempre singaw-singaw ba naman yung salbabida, mahirapan ka na. So ayan, tandaan lang natin palagi na preparedness does not
Preparedness does not eliminate disaster, but it greatly reduce their impact po. Ano po? So kaya natin kaya natin mabawasan yung impact na yan. So for the next po tayo, we have naman po dito po ay ating response phase. So tuloy po tayo sa ating response phase. We have the actions during crisis. Yan, magagawin natin pag may crisis. Kasi bakit ba? Ang response phase is tumutukoy siya sa agarang action na sinasagawa habang nangyayari yung crisis. Halimbawa, bumabaha. So, ayan, habang bumabaha, dito pa lang yung time na nire-rescue kayo. So, ito is, kumbaga, actual siya na ginagawa ng mga responders upang magligtas ng buhay ng mga tao. Siyempre, mabawasan yung pinsala, yung pagkamatay, pagkawala ng mga ng buhay, mabawasan. So kung kung yung mitigation is pagbawas siya sa panganib, ito naman pong at yung kanina po na po natin na preparedness is tungkol naman po sa paghahanda. Ito naman pong response phase is actual po actual na pagkilos. So dito sinusubok po kung naging epektibo ba yung mga plano at pagsasanay na ginawa bago mag-crisis. So, halimbawa, ayan, nagkaroon nga kayo dati ng mga earthquake drills. Then, ayan na, lumindol na, parang nangyari na yung lindol. Titingnan dito kung kung effective ba na yun yung mga ginawa dyan ng mga duck open hold, kailangan kalbato lang para mas madali kayong ma-rescue. Ganyan, hindi kayo maging pasaway, dire-diretso lang yung flow ng pag-rescue. Dito yung malalaman sa ating response phase. So, sige. Punta tayo sa actions during crisis. We have first evacuation. So ang evacuation is ito yung ligtas at organized na kumbaga paglipat ng mga tao mula sa isang kunyari dito mapanganib dito sa part na to. Yan. Kumbaga ililipat mo siya sa isang safety na lugar Kung hindi na sila kailangan matakot, mangamba So hindi lang siya simpleng pagpapalabas ng mga tao. May tamang proseso po ito. So, ang evacuation. So, kailangan syempre tiyakin ng responder na walang maiiwan. Lalo na po yung ating mga elders, ating mga matatanda. So, hindi po natin sila kailangan or need na pabayaan. So, may malinaw na evacuation route po sana tayo para hindi po halimbawa po sa lugar dito kunyari pupuntang kaliwa mas malapit pero mas babahain dito naman sa kanan medyo mas malayo pero safety so wala kang dadaan ng baha walang ganyan ganito so mas pipiliin mo lagi sa safety yun po yung sinasabi natin na na evacuation route po na dapat is maganda. Tapos po, halimbawa naman po sa isang sunog, sa sunog naman po tayo. Sa isang sunog naman, halimbawa, ang evacuation is dapat kumbaga mabilis. Pero hindi siya dapat magdudulot ng panic. Kasi yung panic ay yung makakasira sa kumbaga diskarte po ng mga rescuer. Dapat, yung mga tao ay susundin lang nila kung ano yung sinasabi po nung nagre-rescue sa kanila. Kailangan attentive din sila. So dapat tama lang rin yung ginagawa nila. So ayun po. So sana po nag-gets po yung ating evacuation. So let's proceed po sa rescue operation naman po tayo. Sa rescue operation, so pagkatapos po ng evacuation, syempre, ang susunod po na mahalagang gawain ay ang rescue operation. So, ang rescue, tumutukoy sa paghahanap at pagliligtas sa mga tao na trap, nasugatan o nasa panganib. So, yung una natin is evacuation. So, mamaya kasi may nakaligtaan tayo. Dapat, syempre, hindi lang naman ito
it is not all about sa mga tao, pero syempre dapat sali rin dito yung mga alaga natin ng mga hayop. Ano po? So dito is dapat once na sinabi natin kasi rescue, mahalaga ito kasi dito mo masasabi yung masasabi na makakapagligtas ka pa ba ng mga tao or baka maabutan mo sila na wala na Halimbawa, pagkatapos po ng tinatawag natin na earthquake, yan, lindol. Maaari kasi may mga nabagsakan ng nabagsakan ng mga pader, yan, ganyan. Tapos buhay pa pala, so kaya pa naman pala, Yun po yung tinatawag natin na rescue, So hindi naman, porque tinawag natin na rescue is, puro patay na lang. So baka naman kasi, may chance pa na may buhay pa na pwede tayo maligtas. Halimbawa, hindi lang siya makalis doon kasi baka mamaya na ipit lang yung paa niya, ganyan. So, kaya niya pa naman talaga mabuhay. So, sa rescue operation po, so, napakalaga po nung tinatawag po natin na teamwork. Ano po? Pag sinabi po sa atin teamwork, kumbaga lahat po kayo is nagkakasunto, nagkakaisa po kayo sa dapat yung gawain. So, wala naman kasing agency po na kayang gawin yung lahat. Halimbawa, etong si PNP, yan, PNP, BGMP, yan, si PNP, yan, halimbawa, magre-rescue sila. So, dapat may specific task sila na kung saan sila masanay. Halimbawa, itong si PNP, masanay sa mga akyatan. Si BFP naman sa mga pwede sa mga langoy-langoy. Kung saan po sila malakas, dapat nagkakaroon po sila ng teamwork. Sa ganung way po kasi, sa tinatawag po natin na teamwork is, kumbaga, mas magagawa po natin na tama yung pagre-rescue po natin. So, mahalaga po natin laging tatandaan na isa rin po na mahalaga natin dapat tandaan. Hindi naman po natin kailangan isugal yung sarili natin bilang, halimbawa, ako po bilang isang rescuer, halimbawa, alam po naman natin na pagkatapos ng earthquake is may tinatawag po tayo na aftershock, di ba? So, yung aftershock na yan, delikado pa rin po yan. So, mamaya, papasok ka sa ganito, masabi lang na na ganyan ka, na hero ka, tapos magiging kapalit naman ito is buhay mo. So parang hindi naman worth it. Hindi naman siya parang tama. So kailangan syempre, bago mo gawin or bago mo pagdesisyonan yung isang bagay na pagsasalba ng buhay, kailangan po is uunahin pa rin po natin yung ating sarili. Hindi naman po natin kailangan magpaka-hero all the time. So, ayan, a rescuer who becomes a victim creates another emergency. Ayan. Next po tayo, we have, ayan po, nakikita po natin, we have medical assistance. So, sa medical assistance naman po, so, matapos natin syempre maligtas yung isang biktima, diba, na-rescue na natin, is, ang susunod na pang po naman dito is medical assistance. So, kung paano po natin mabibigyan ng paunang lunas yung mga nasugatan upang maiwasan po yung paglala ng kondisyon. Halimbawa, may nasugatan, may malaking sugat sa binte, ganyan na paano po ba natin siya mag-first aid bago natin siya madala sa pinakamalapit na ospital. Yan, pwede, halimbawa, nabalian, ganito, ganyan, nabalian. So, ano ba yung mga proper, ano po ba yung mga the best na pwede natin gawin upang hindi siya mahirapan, hindi siya mabigay natin doon sa nire-rescue natin or sa binibigyan natin ng medical assistance yung magtiwala ka lang na kaya namin to, may iligtas ka namin, hindi mo kailangan mangamba, So ngayon sa pamamagitan ng ganon is
lalakas yung loob, lalakas yung loob po ng ating nire-rescue or binibigyan natin ng medical assistance. So, sa maraming po kasi sa maraming insidente kasi, ang pinakamalaga po dyan is yung yung first aid po first aid natin kung tawagin. Kasi, first aid po kasi is may siya, kumbaga may sapat lang siya na, kumbaga, intervention natin kung tawagin na para makapagligtas po tayo ng buhay. So, kasama doon sa intervention na yun is yung pagbibigay ng first aid, yung pagpa-prioritize, kung paano mo ba ipa-priority yung pasyente. Halimbawa, may malala, may mas malala, may pinakamalala. So, baka sino bang unahin mo dun sa tatlo? Pagdadala sa ospital, yan, kasama rin po yan sa medical assistance. Kasi once na nabigyan mo na ng first aid, syempre, pwede mo na silang ipadala sa pinakamalapit na ospital. Malala talaga ito. Pwede namang papasok rin dito yung psychological first aid, yan, yung mga nakaranas sa trauma. Syempre, hindi naman tayo lahat is, kumbaga, malalakas po yung loob. So, minsan, yung iba nakakaranas talaga ng trauma. Hindi makagalaw, hindi makakain, makainom, hindi makausap. So, as a first aider or as nabibigay po ng medical assistance, dapat is, alam po natin yung mga kailangan natin gawin kasi yun po yung mga way na alam natin na makapag-save po tayo ng tao. So, for the last po, andyan po ang ating crowd control. So, sa crowd control naman is isa sa pinakamadalas na nakalimutan mo itong bahagi ng response ng response phase is yung crowd control. Sa panahon kasi ng crisis, so maraming tao yung yung gustong lumapit, yung mga chismosa, sisilip-silip, ganito ganyan, kahit wala naman sila magagawa. Tapos usong-uso pa po ngayon yung video muna bago tulong, na imbis na tumawag po tayo sa mga pwede po tayong tumawag sa mga pwede mabigyan ng mga medical assistance na mabilis na nakagaran, na pwede pa sana makapagdugtong doon sa buhay ng aksidente, is mas sinuuna pa po nila yung na mga nag-video sila. So pangit po ayan so kailangan po natin ng crowd control. So ang mga pwede lang sana makalapit dun sa mga syempre mga pamilya, kamag-anak. Tapos kung hindi naman po natin makontrol yung yung panganib, yan. Kung hindi natin makontrol yung mga tao na mailayo pa sila, mamaya kasi may mga panganib pa sa paligid. So malaki po siyang hadlang sa pag-rescue, sa isang rescue operation. Kasi kumbaga may ilang tayo na gumawa may ilang tayo umidos, mamaya masigipan tayo, hindi natin magawa ng mga yung duties natin na masave sana yung tao na nangangailangan. So ang kung as law enforcement po is kailangan mga pangunahin po natin siguro na pwede gawin dito is maglagay po tayo ng police line, yan, or security perimeter natin kung tawagin. Sa ganitong paraan po kasi is kumbaga nagkakaroon po ng harang sa tao and na makalapit doon sa kung saan man yung bagay na natin, na nire-rescue natin or kung sino man yung tao na nire-rescue natin. So, di sila makakalapit. Next naman po is kontrolin yung daloy ng tao sa sakyan. Kasi mamaya nasa gitna kayo ng highway, ganito, ganyan, na daanan ng tao, at the same time, daanan rin ng sasakyan. So, nagkabuhol-buhol na. Kumbaga, sama-sama na doon na mangyayari na hirap na makakilos lahat. So, nag-cause na nga ng aksidente. So, nag-cause pa kayo ng malaking traffic or
So kailangan yung flow ng traffic or flow ng dalo yun ng tao at ng sasakyan, syempre is dapat po is may isayos rin. Ano po? So isa pa rin po dito is yung pigilan po natin yung mga unauthorized person na pumasok sa isang danger zone, lalo na yung kasama na rin po siguro dito yung mga media, kasi yung mga media naman syempre mag-document lang naman sila. So mamaya naman kasi nagdo-document sila, tapos yun naman yung maging sanhi para kumbaga para ikapahamak nila so mas mapapasa mga papala. Like gusto mo lang naman i-document as a media, syempre yun yung trabaho mo. So pumasok ka sa ganito, sa ganyan na kakatapos lang ng lindol, tapos ayan, bumanat naman yung aftershocks, kunwari, ikipanahamak mo pa, So, dapat, mapigilan natin yung mga unauthorized persons na pumasok po sa isang danger zone, So, panatilihin natin ang kayusan at kapayapaan. So, syempre yung ganyan, may mga nagsisiksikan, mamaya mag-away-away pa, para lang, may makita yung nangyayari, ganyan na, kailangan sila yung makakita. So kailangan po is mapanatili po natin yung kayusan at kapayapaan po dun sa isang lugar. Kung saan po nangyayari yung mga calamity po, kalamidad. So dito syempre mahalagang tandaan po na ang crowd control is dapat is nagawa ng may paggalang. Kasi as a first responder, hindi naman pwedeng basusin mo sila na kailangan sabihin mo, uy, umalis ka nga dyan, hindi ka kailangan dito, ganito, ganyan pwede po natin silang pag-usapan. Pwede natin silang kausapin sa magandang way, sa magandang paraan. Like, for example, ma'am, sir, pwede lumayo po muna tayo kasi delikado po dito, baka po maging ikapahamak niyo po. So, kailangan po is bigyan mo sila ng ilang metro na lumayo para hindi na sila mapahamak pa. So sa ganung paraan na magalang mo sa kanila sinabi, para sa akin, kung ganun sa akin sasabihin ng isang tao is parang magaan sa loob ko syempre na sundin yung sinabi sa akin. So sa ganung way, mabilis mo lang mapapanood yung tao. Hindi mo kailangan gumamit ng puwersa, okay. Pero kung talagang sila, talagang makukulit, yan, pwede na yan. Pero lagi lang minimum force lang po. Po. So, natapos na po natin ito. Balikan po natin yung kanina sa crisis management cycle. We have 4 phases. The mitigation, preparedness po, response, and also recovery. So dito sa mitigation phase, ano po ba yung purpose ng mitigation phase? Reduce possible damage. For example, hazard mapping, security measures. We have training. For the preparedness phase naman po, activities, emergency drills, planning, communication system, and equipment preparation po. So sa response phase naman po is action during crisis, evacuation, rescue, medical assistance, at yung katatapos na po natin na crowd control po. So ituloy po natin dito sa ating role of law enforcement. So for the responsibilities, we have maintain order, protect lives, conduct negotiations, secure the area, coordinate agencies, and investigate incidents. So, ang unang responsibility po ng isang law enforcement ay mag-maintain po ng order or pagpapanatili po ng kaayusan. So, sa panahon po ng crisis, normal lamang na makaranas syempre ng takot, ng panic ng mga tao. So, kapag kasi walang tao na kumbaga nanguna na mapanatili po yung kaayusan, so para mas mahihirapan po na kumbaga gumalaw. Halimbawa, natrap kayo o nagpanik kayo, natrap kayo, mamaya pwede pa mag-cause ng stampede. Stampede.
riot, yan, looting, mga nagnanakawan pa, na kumbaga po pwede mo siya makapagpalala dun sa sitwasyon po na sana nangyayari po ano. Next naman po is protect lives. Yan, pinaka-priority po natin talaga pagligtas po ng buhay. Ang ikalawang responsibilidad ay ang protect lives. So ito ang pinakamataas na priority ng bawat law enforcement po officer sa panahon ng isang crisis. Walang halaga man, kagaya po ng sabi ko kanina pa sa mga unang lectures ko, is walang anumang buong ari-ariya na ikumpara sa buhay ng isang tao. So, sa isang hostage incident po ulit, so, ang pangunahing layunin syempre ng isang law enforcement or isang police is hindi agad syempre hindi agad huhulihin or hindi agad babarilin yung suspect. So, ang layunin syempre, mailigtas mo na yung mga hostage. O kung kaya naman syempre, idamay na rin natin yung hostage taker. Na kung kaya natin mahuli na lang siya, makulong na siya, hindi na lang siya mapatay. Tapos, sa panahon syempre, dito naman tayo next example, sa panahon ng bagyo, ng baha, yan. So, diba yung mga police tumutulong sa mga evacuation, so lalo na sa mga bata, yan, matatanda, mga BWD natin, yan. Diyan natin masasabi na yung word na protect lives po na mas uunahin po natin yung mga tao kaysa sa ating mga ari-ari yan. So minsan, syempre, nilalagay ng mga responder, ng mga rescuer nila, yung mga rescuer yung sarili nilang buhay upang makapagligtas lamang ng iba. So ito yung dahilan kung bakit sinasabi po na hindi lang isa ang trabaho ng isang police officer, lalong-lalo na si BFP na sinasabi nila sa BFP po na gagalaw lang naman si BFP pag may sunog, may ganyan. Hindi nila lang na once may mga trahedya, may mga pagbaha is lagi pong present ang ating BFP, okay? So, the preservation of human life is always the highest priority. Again and again po. Ano po? Next po tayo is conduct negotiations. For the conduct and negotiations, hindi po lahat ng crisis is nalulutas sa pamamagitan ng puwersa. Maaari naman po natin sa mahinahon way lang po natin makuha. So, ang negotiation is isang process ng pakikipag-usap sa isang suspect upang makahanap po ng katanggap-tanggap or mapayapa po na pwede nilang gawing solusyon po sa isang nangyayari po na isang kalamidad na. So, layunin itong mapababa yung tension para mailigtas po yung mga biktima. Yan. Kailangan mahikayat po yung suspect na sumuko na lang. Yan. Hindi na kailangan gumamit ng kaya sinasabi ko kanina, hindi na kailangan gumamit ng dahas. So, sa PNP, yan, may special team tayo natin na tawag natin na crisis negotiator. So, sila yung tao na may pag-usap dun sa isang hostage taker. Dapat may sapat siyang kaalaman, alam niya kung paano kontrolin, kung paano padaluyin yung pag-negotiate niya, alam niya yung damdamin, marunong siya gumasa ng galaw, ng isip, nung hostage taker. So, ang isang mahusay po na negotiator is maaaring marunong siya makinig, marunong siya magpakalma ng emosyon. Yan, importante kasi pag nadala po yung emosyon, wala na. Pag nadala ka niyan, kung gusto mo talagang pumatay, gusto mo talagang bumaril, babaril ka talaga. Kung gusto mo manakit ka talaga. At syempre, magbigay ng mga option na maaaring tanggapin ng suspect. Yan. So, ang magaling daw na negotiator is,
marunong ka makipagpalitan kung anong gusto ng negotiator, na alam mo namang lamang pa rin para sa inyo, na hindi niya naman magiging kumbaga kalakasan yun. Ibigay na lang kapalit ng isang tao, dalawang tao. Kung marami man po yung hold up, hostage. So, next po tayo is secure the area, no? So, secure the area, sa oras po na magkaroon po ng crisis, siyempre, kailangan na agad natin mapanatili ang isang security perimeter. So, bakit ba? Bakit pa mahalaga po? So, una kasi is, upang maprotektahan po yung public sa mga possible na panganib. Unang-unang ulit yung sa lindol, di ba? Lagi naman sinasabi po, ulit ko sinasabi, na may tinatawag po tayo na kumbaga aftershock. So kung yung mga tao naman na yun is kumbaga wala naman silang gagawin na maganda or may tutulong, dapat is mapalayo na lang sila kaysa yung pagre-rescue is kumbaga mapurnada pa, like may istorbo pa nila, So, isa rin dito dahilan, syempre, para mapanatili yung alam naman natin yung tungkol sa ebidensya, sa ebidensya, kung sakaling kailangan ng investigasyon matapos nung insidente, mamaya kasi, yung mga ebidensya, nagkalat-kalat lang dyan, hindi nakikita, hindi visible sa mata ng tao, naapakan na, nasira na. So, sayang po sa isang insidente na mangyari po yung ganong klase ng pangyayari na masasayang lamang yung insidente dahil sa kababayan, hindi na secure yung area. Next po natin is coordinate agencies. So, coordinate agencies, isa po sa pinakamalagang tungkulin ng law enforcement is ang isang coordination. Kaya po sabi ko nila, hindi naman po lahat, hindi kaya ng isang agency ang gawain ng lahat ng agency. So, sa isang maraming crisis, hindi sapat yung kakayahan ng isang ahensya lamang, okay? So, we have BFP, yan, responsable sa pagkakula ng mga apoy. We have, sa mga emergency medical services, yan, sila yung mga nagbibigay ng first aid, yan, paunang lunas. Also, we have, mga LGU natin na nakakasiwa sa evacuation centers, kung saan sila dadalhin. Philippine Red Cross, tumulong sa relief operation. PNP, yan. Pwede ang PNP is mapapanatili yung security. Security, sila yung sa mga crowd control, sa mga traffic management. Yan. So, kapag maayos po yung coordination ng mga ahensya is mapapabilis yung pagresponde at mas maraming bahay ay buhay yung may iligtas. Yung bahay, sige, bawat bahay, para at least yung maliligtas. So, kapag merong ito yung dahilan kung bakit ginagamit yung incident command system. Yan. Kung saan malinaw yung chain of command at yung responsibilidad ng isang responder. So, for the last, investigate incident. So, kailangan magsagawa ng investigasyon upang malaman yung tunay na sanhin ng isang insidente. Kaya kailangan dito kanina yung secure the area. Kasi nga po, yung mga evidence, baka nandyan lang, so mamaya masira. Okay? So, halimbawa po, nagkaroon ng malaking sunog. Yan. So, kailangan alamin kung ito ba is aksidente, o ito ba itong electrical fault, o sinadyang pagsunog. Kasi alam naman po natin yan, kaya naman po natin mahabol yan para may imbestigahan. Para po, kung kailangan ng, syempre, may mananagot is, mapapanagot po natin. So, yung result po ng isang investigation is mahalaga, hindi lamang upang, mapanagot lang. Kumbaga, makagawa rin ito ng hakbang upang makaiwas sa mga kaparehong, incident po or sa hinaharap. So, ulitin ko po, role of law enforcement. So, we have responsibilities, maintain order, yan, protect lives, conduct negotiations, secure the area, coordinate agencies, and investigate po yung ating incidents.